Hello, magandang umaga po. Ako po yung magpapaalala lang para sa mga kandidato natin, para po doon sa mga kandidato na ngayon pa lang kumakandidato at hindi pa naman po kayo napapaupo bilang politiko sa ating gobyerno. Sana po, kung ano yung gusto nyong harapin sa inyong pagtakbo, yun na lang muna po ang inyong i-ano sa tao, i-apply sa tao. Huwag nyo na muna po pakialaman ang mga buhay-buhay ng ating kapwa Pilipino, gaya ng mga taga-LGBTQ. Ito po, ang mga taga-LGBTQ po ay may sariling buhay. Huwag nyo po muna silang pakialaman. Kasi dyan po nagkakagulo ang bayan eh. Yung bang porket kayo nakaupo na, magpapatupad kayo ng mga batas na hindi swak sa bawat tao, no? Meron lang po akong nabasang post na tila tinitira ang taga-LGBTQ gayong nangangampanya pa lang. Hindi naman ako sa'yo kumukontra, no? Pero bigyan mo ng karapatan ang bawat isa sa kanyang ginugusto. Ang mga taga-LGBTQ member ay hindi nakikialam sa buhay natin. Hindi sila perwisyo. Hindi sila gumagawa ng perwisyo sa pamilya. Bagkus mas nakakatulong sila sa pamilya. Kung ano man yung kaligayahan nila, pabayaan nyo sila. No? Karapatan nila ang mabuhay bilang LGBTQ. No? At sa totoo lang, walang perpektong tao sa mundo. Huwag niyong pakialaman ang kanilang ginugusto na makapagpapaligaya sa kanila. Walang makapagbibigay ng kaligayahan ng isang tao kundi ang sarili niya. Tingnan niyo si Duterte. Maligaya siyang nagpapapatay ng tao. Ano nangyari sa kanya? Maligaya rin siya ngayon doon sa kanyang kinaroroonan. Nasa maganda siyang kulungan, no? Pinagsisilbihan pa rin siya kahit siya isang berdugo, no? At sana po, kapag kayo nagsabatas ng bagay na alam nyong gusto nyong isabatas, no? Sana po hindi nakaka-apekto yan sa buhay ng isang tao. Alam nyo, marami pong isinabatas na para lang makapagsulong ng batas, hindi pinag-aralang mabuti. Nasasagasaan nila ang mga karapatan ng tao, no? Gaya niyan, marami ang magulang na nalalapastangan ng anak. Marami sa magulang ang nagtatampo sa gobyerno dahil inalisan sila ng karapatan na sumuheto sa kanilang anak. Konting pagkakamali nila, kakasuhan sila. Ngayon naman, nabasa ko taga-LGBTQ. Wala po tayong karapatan na husgahan sila. Wala po tayong karapatan na pigilan ang gusto nila. Sila po ay nilikha rin ng Diyos. Tayo man, bilang original na babae at original na lalaki, meron din tayong kagustuhan sa ating buhay na ayaw din nating mapakialaman. Sila man ay ganun din. Pare-pareho lang po tayong nilikha ng Diyos. Kaya po, kung pwede lang, kung gusto nyo wag mabawasan ang inyong boto at para kayo makaupo, huwag nyo pong pakialaman ang mga taga-LGBTQ. Sapagkat noon pa man, bata pa man sila, inborn ang kanilang pagiging LGBTQ, no? Kaya po, wag natin sila pakialaman. Payo lang po yan, okay kayo, pwede kayo sa gobyerno, pero ang pakialaman ng buhay ng isang tao, gobyerno lang po ang pakialaman nyo. Huwag nyo po pakialaman ang buhay ng iba. At huwag kayong nagbibigay ng batas, huwag kayong magsusulong ng batas na hindi swak sa damdamin ng bawat isa. Dahil dyan po nagkakagulo ang bayan. Ano po? Marami po kasing isinasabatas na hindi tama at hindi swak sa isang tao na siya namang pinagkakagulo ng isang bansa. Ano po? Hayaan lang natin sila. Hindi naman sila nakikialam sa atin. Wala namang perfect. No? Mahalin nga natin dapat sila at unawain eh. Bigyan natin sila ng pagkakataong makapamuhay ng normal. No? Kasi normal sila eh. Totoo sila. Pinakikita nila kung sino sila at kung ano ang tunay nilang pagkatao.
Hindi katulad ng mga taong nagbabait-baitan pero berdugo pala. Hindi kagaya ng mga tao, ng mga kandidato na tumatakbo na, namimigay ng ayuda pero ninakaw din pala nila yon sa kanilang binibigyan. Yan lang po ang payo ko, mga kapatid. Sana, wag po natin pakialaman ang ikinaliligaya ng isang tao para lang tayo ay iboto. Ano po? Maraming salamat po. Kung ano po ang inyong pakay sa gobyerno, yun na lang po. Kung kayo po ay taga-bantay sa kaban ng bayan, yun na lang po ang inyong gawin. No? Huwag niyo po bantayan ang kilos ng mga taga-LGBTQ sapagkat sila po ay may sariling buhay, may sarili silang mundo. Tayo man ay ganun din. Tayo na mga tunay na babae at tunay na lalaki ay may kanya-kanyang sariling mundo. Kaya po, please lang. No? At doon sa mga bastos na tumatakbo, huwag ka na tumakbo. Wala ka nang magiging boto. Salamat po.